Hi Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong daily gabay for February 17, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. And please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. And if you are interested in private readings, yung link para makapag-book ay nasa description din. Paki-check nyo na lang po. Okay, let us see air signs. What's up? Meron kayong desisyon na gagawin ngayon. Yung iba, pwedeng may kinalaman to sa mga court cases. Pwedeng sa government issues na pagdedesisyonan. You might feel emotional this day, no? Or sa mga susunod na araw. Dahil sa iyong anak. Oo, pwedeng meron kayong kailangang asikasuhin, ayusin tungkol sa inyong anak. Pero, meron naman kayong kasama dyan. Meron kayong katuwang. Pwedeng mag-aayos kayo ng papers ng anak nyo. Or, merong issue yung anak nyo na kailangan nyong i-work out. Pwedeng sa school or personal. Yung iba, merong partnership, business partnership, working with other people. Kaya ngayon, gusto nyo mag-aral. Gusto nyo lalo pang madagdagan yung inyong knowledge para handa kayo, well-equipped kayo sa mga papasukin yung venture, especially sa business. Kung kaya'y magbe-business. Let's see, meron din ditong nangangailangan ng atensyon, no? Na anak. So, kung meron kayong mga anak, meron sa inyo, isa sa anak nyo, mangangailangan ng inyong attention. Focused attention ngayong araw na to. Let's see your overall energy. You have the Knight of Cups, the Five of Swords, the Ten of Wands. May competition among family, no? Pwedeng nagtuturuan kung sino ang dapat mag-asikaso ng parents or issue sa parents. That's what I'm seeing here. Oo. Or meron kayong kailangang ayusin sa family. Pwedeng family business or properties sa family. And then, yung iba sa inyo, maaring overwork or tipong, hindi lang sa trabaho, pwedeng marami kayong ginagawa rin sa bahay, maraming mga obligasyon. Kaya parang feeling nyo nakakapagod. Yung iba, dinadaan na lang sa iyak. Yung iba, nagiging sensitive. Oo. Be careful rin sa mga pagkakatiwalaan nyo, no? Especially when it comes to pera o kaya naman may task, meron kang gawain or task na ipagagawa sa isang tao tapos hindi niya magagawa yon. Tapos in the end, ikaw pa rin yung gagawa kasi nga hindi niya inayos yung gawa niya or hindi niya talaga totally nagawa. Okay, so sa money, career, finances, Three of Cups, may celebration. Maaring sa trabaho, kayo ay napapansin ngayon sa inyong career. Marami kayong trainings ngayon, tapos kayo yung nagiging magaling doon sa training na yon. Yes, parang, di ba minsan sa training may mga kung sino yung mga runner-up, kung sino yung top students or trainees. Ayan, that's what I'm seeing. Meron kang celebration sa iyong trabaho, sa iyong career. If you are a content creator,
meron kang milestone sa contents na ginagawa mo or sa platform na kung saan ikaw ay kilala. May mga plans ka sa ngayon na pinag-aaralan mo pa. At sabi rito, just do it kung talagang sigurado ka na. Dahil maraming options available sa iyo ngayon, sa trabaho, sa career, sa business. So, kailangan magtiwala ka sa sarili mong judgment. Oo. Kasi minsan, di ba, lagi natin iniisip, ito gagawin ko, ito yung plano ko. Tapos nasa isip lang natin, hanggang sa lumilipas yung oras, hindi naman talaga natin na isa sa katuparan. So, ano yung pwede nating hintayin, 'di ba, na resulta kung hindi tayo nagsimula. So, yan yung maaring sisimulan nyo na ngayon. May mga options available. Kaya lang kasi minsan pag sobrang naman daming options, natatagalan tayong pumili, 'di ba? Oo. So, ngayon, isipin mo kung ano talaga yung gusto mo, yung interest mo, yung talagang mapaninindigan mo sa career, sa business, yan. So, sa relationship naman, grabe, alam nyo itong 8 of Wands, ay 8 of Cups, parang 3 beses na lumabas. Ang daming pwedeng umaalis talaga sa relationship sa ngayon. Oo. Yes, yung gusto nila ng financial stability. Ayan. So, kung ang relationship nyo ngayon, feeling nyo wala kayong financial stability, parang walang pangarap yung person na ka-deal nyo. Yun yung major turn off sa inyo, lalo na't marirealize nyo na hindi pala kailangan ganda or gwapo lang, no? Kailangan may diskarte sa buhay yung person na pipiliin nyo na makasama nyo, 'di ba? So yun yung realization nyo ngayon, kasi maaring the person that you're dealing with is kumbaga parang hindi mo nakikita yung sarili mo na nagsisettle down with this person. Unrequited. Tapos, hindi ka pa naaasikaso. Hindi naman puro attraction lang, di ba? Pagdating sa relationship, hindi lang dapat attractive yung person, sexy, maganda, gwapo. Dapat maabilidad din. At kung ikaw lang yung nag-e-effort lagi sa relationship, mag-isip-isip ka na kung fair ba na ganyan sa relationship ninyo. Ikaw lang yung nagtatrabaho, ikaw lang nag-e-effort, siya walang pakialam, 'di ba? Kasi unrequited hindi balance. Isa lang yung mas nag-e-effort sa relationship. Kaya yung iba sa inyo, you are rethinking the relationship. Iniisip nyo muna na gusto nyo mas maging financially stable kayo bago kayo pumasok sa isang seryosong relasyon. Pwede rin naman tong sa hindi romantic connection. Any type of relationship na feeling mo, ikaw na lang lahat gumagawa, ikaw na lang lahat nag-e-effort. Wala silang effort para sa'yo. So, you might be walking away from that and start something new. No? So, that is your reading, air signs. Thank you so much. Bye!